pag-ibig, sadyang ang makapangyarihan. Milya-milya man ang layo ay nagagawang malapit. So near, yet so far. Yan ang love story ni na Christy at Leo na kahit pareho nang dito sa Taiwan nagtatrabaho, ilang syudad at bundok pa rin ang namamagitan. Sinong mag-aakalang itong dalaway 4 na taon ng kasal at may 2 ng anak? Kung titignan mo sila dito sa Taiwan, para lang silang magkasintahan. Para kami mag-boyfriend na laging namimiss namin ng isa. Parang ganun. Lagi kami excited sa isa't isa. Nagliligawan pa minsan. Excited ka? Ano na itsura niya? Ganito ba sa... May nagbago ba sa kanya? Maputi pa rin kaya siya? Maganda pa rin pa kaya siya? Si Christy ay nagtatrabaho sa isang semiconducting company sa Longtan. Samantalang si Leo naman ay sa isang furniture factory sa Kaohsiung. Mahigit 6 na oras ang layo nila sa isa't isa, kung kaya't hirap silang humanap ng panahon upang sila'y magkita. Araw ng Biyernes noong sinamahan namin si Leo upang makipagkita sa asawang si Christy sa Chungli, isang bayan sa Taiwan. Umabsent si Leo sa trabaho upang makasama ang asawa kahit ilang oras lang. Mahigit 4 na oras din ang binyahe ni Leo papuntang Chungli. Mula Longtan naman, 2 oras ang aabutin ni Christy. Tama lang muna yung magkita kami. Dapat kasi na ordinary day, dapat sana magsimba kami. Since na walang misa kapag ganitong araw. Siguro doon lang muna kami sa kayo mag-enjoy, may libot-libot. Dito lagi ang tagpuan ng mag-asawa. Nakakatuwang pagmasdan si Leo. Para siyang isang binatang nag-aantay ng kadate. Ako palagi madalas na una rito kasi siya mga galing sa trabaho niya o magkatawag pa siya ng taxi, mag-prepare pa. Since na maaga naman ako dumarating dito, ako na una maghintay. Ang tagal po, paano na-traffic mo? Isang beses sa isang buwan ba naman kayong magkita, ay talagang lalanggamin ng husto sa kaswitan ang mag-asawang ito pag nagkita. Talagang ang love knows no boundaries sa mag-asawang Leo at Christy. Patapos na ang araw. Inihatid ni Leo si Christy sa bus station. Bye. Bye-bye, salamat. Bye-bye. Oh, ingat. Medyo malungkot na naman, siyempre. Kakaiwalay na naman kami, pero ando pa rin yung kahit paano. May pag-asa pa naman na papalapit na kami rin sa target namin. Mag-anak uwi na lang sa Pilipinas, doon na tayo babawi. Mahirap man ang sitwasyon ni na Christy at Leo sa Taiwan, ayon sa kanila, mas maswerte pa rin sila dahil yung ibang mag-asawa sa sulat lang nagkakasama. Nila yun, I love you. Kasing swerte ng dalawang ito ang kwento naman ni na Malu at Gerald na nakilala namin sa Taipei International Airport. Kapwa na mamasukan sa AU Optronics, isang semiconducting company sa Taiwan bilang mga factory workers. Inihatid ni Gerald si Malu noon sa airport pauwi ng Pilipinas para ayusin ang nalalapit nilang kasal. Ano, tuloy na ba talaga ang kasal? Oo, tuloy na yan. Tuloy na, Malu? Tuloy Sabi na niya Sa Taiwan, nagkakilala ang dalawa at doon na rin nagsimula ang kanilang love story. Kasi nung i-assign ako, the same station nga eh. Pareho pa kami ng break time, so during break time kami magkasama, isang grupo. Hanggang sa yun na. everyday magkasama. Ayan, ka-pro ng body. Mabait kasi ito eh. Natulungan ka, hindi para bang madali mo makasundo. Naintindihan niya lahat tungkol sa akin kasi kagaya na nasabi ko kasi may anak na ako, di ba? Tapos lahat ng naging yung past ko, naintindihan niya. Tapos magkasundo sila ng pamilya ko, ang anak ko, yun ang pinaka-importante. Natanggap niya. Tapos sa maraming bagay, magkasundo kami. Tubong Cebu si Gerald. Si Malu naman ay laking Nueva Ecija. Kaya noong sumunod si Gerald sa Pilipinas, tumuloy sila ng Cebu upang maipakilala ni Gerald ang mapapangasawa sa pamilya. At sa wakas,
nangyari nga ang pinakahihintay ng magkasintahan. Punong-puno ng mga pangarap ang mga kislap ng mga mata ng bagong kasal. Nakabili na nga kami ng yung lupang pagtatayuan namin ng bahay namin. Ng Diyos, yun, nabili na lahat ng, hindi naman lahat, kaya lang yung mga pangarap namin na mabili, tapos susunod yung bahay. Hindi lang pang pinansyal ang naibigay ng Taiwan sa kanila dahil kung sila ang tatanungin, utang nila ang isa't isa sa Taiwan.